Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakalungkot na balita ngayon dahil di umano harap-harapan ng pinagnanakawan ang taong bayan ni Lisa Smugs na ito at pinapabayaan na lamang ni Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala na nga ba talagang pag-asang magbago ang bansang Pilipinas sa pamumuno ni Kuting ng Norte na ito. Kaya naman hindi natin mapigilan at hindi na tayo magtataka kung magkakaroon talaga ng People's Power 3 dahil mapa-army, mga general at mga iba pa ay talagang galit na rin kay Kuting ng Norte na ito. At kung makikita natin ay talagang kinalaban na rin ni VP Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte itong si Kuting na ito dahil nga sa kanilang ginagawa sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang wala ng pag-asa pang magbago itong si Kuting ng Norte na ito hanggat nasa saya ni Lisa Smugs at nagpapauto kay Tambaluslos. Well mga kaibigan, dito natin mapapatunayan na talagang totoo nga ang sinabi noon ni former President Rodrigo Duterte na sobrang hina ni Kuting ng Norte na ito at walang paninindigan at wala itong bayag. Dito nga natin makikita mga kaibigan na sana ay bumaba ito at mag-resign na sa kanyang pwesto dahil wala naman itong ginagawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa issue ng kidnapping ng extraction, na ikaw ang mastermind ayon sa ating, abangan nyo po, ang bonggang-bonggang ebidensya. Abangan nyo yan. Doon dudurug-durugin ka namin lalo, Lisa. Hindi nyo pa ito naririnig sa buong mundo, kahit sa ang mainstream media. Yung pagkatuwang ni Lisa sa extraction ng mga bata sa Turkey para kampihan ang kanyang kaibigan na si Chua. Again, sa papasok lang, nagkaroon ng dispute ang mag-asawang negosyante si Chua at ang kanyang asawa. Nagsumbong kay Lisa, baka pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang koneksyon kasi during that time hindi pa siya First Lady Ahas, Pebrero pa lang. Tinawagan ni Lisa Smugs o pinakiusapan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Louie. Ay Louie, ganun pang bigaon para tulungan na magpasipika ng mga dokumento para mai-extract ang mga bata sa Turkey. Kaya kahit anong gawing project ng buwakan ng inang Lisang itong hayop na babaeng ito, hindi nyo dapat pinapaniwalaan at alam ko hindi kayo naniniwala. Dahil itong babaeng ito ay pinuno ng mafia, ng sindikato ng lahat ng kabalbalan sa Pilipinas. Kaya naman gusto akong ipagurgur niyang hayop na yan. Na-report na natin yan. Nasa diary na natin yung hayop na yan. Akala ninyo? Akala ninyo kayo lang ang marunong mag-report. Mga hayop kayo. Yang babaeng yan ang punot dulo sa ikaw, Senator Amy, kailan mong salaksakin ang kipaylabom ng iyong sister-in-law. Enough for this. Imbestiga. Aksyon ang kailangan ng Pilipino. Ang galing nyo dyan. Kayo, tambalisa, ang galing nyong gamitin kasabwatin si Ontiveros para sukulin, para pagbintangan na si Sara ay, nakita, nagkuha ng mga baril-baril. Pero kitang-kita na ng mata, yan, nililisik ng mata ko, kitang-kita na ng mata ng lahat ng Pilipino ang pambababoy ni Robles at ni Lisa Smugs, ni Lisa Ahas sa PCSO. Nga pa rin kayo, tahimik ka rin kayo, gusto nyong pagtakpan. At yung pulburong issue na yan, gustong pagtakpan ni Kuting. Hanggang ngayon, hindi siya nagpapa-pulburon test. Nelson, thank you Palangga. Daming Trojan horse. No, maraming bayaran. Yung nakikita ninyo, okay? Yung mga nagnangak-ngak dati na akala mo, ay para
well, they're not really para sa bayan. Yung ibang mga Duterte kunyari. O Duterte talaga, pero namamangka sa ahas. Okay? May nakarating sa atin, mga palangga, na pinagmamalaki pa ng asawa ni Garafil na nabayaran niya na, nabibigyan ng monthly, yung mga umaatake sa akin. Yan ang utos ni Lisa, kaya naman pala. Lahat, kunyari, nag-aaway-away, yung pala, bayad na ng gobyerno at they are part of the corruption. See that? Bayad na sila. Kaya naman pala, syempre, kung kaya mo nga mambugaw, kaya mo rin tumanggap, di ba? My God, ang mga kaluluwa nila ay naibenta na kay Satanas. Sino ang Satanas? Si Lisa. Kung ang tao ay kayang ipahamak ang mga kababaihan, ibugaw sa mga kalalakihan, kayang tumanggap ng easy money galing kay Eric. Okay? Galing sa pera ng bayan. Di ba? Sa utos ng gobyernong ito. Gobyernong sindikato. Kaya magtataka kayo, bakit puro maharlika ang topic nila? That's the marching order ng PCO, Presidential Communications Office. Di ba? Kung kaya nilang mangbugaw ng kababaihan, kaya nilang lumamo ng pera ng bayan even before and now, kaya talagang magpabayad. Yan po A1 information. But we're not gonna highlight them. Basta sinasabi ko lang sa inyo, hindi tayo tutigil. Kasi pansinin nyo, kung ikaw ay para sa Pilipino, para sa kalwanan ng bayan na gusto mo magbago, tututo ka sa issue. Ano yung issue? Itong kaputahan ni Lisa. Itong kadyutahan ni Kuting. Di ba? Hindi ka tututok sa isang taong nilalabanan ang mapang-aping gobyerno. Hindi ka tututok kay Maharlika at gagawa ka ng kwento na ganito, na ganyan. Di ba? Gumawa kayo lahat ng kwento. Come on, bring it on. Pinagkakaperahan niyo ako. Tangina, sinasabi ko lang sa inyo mga palangga, sila ay parte ng pagnanakaw ng kabanang bayan. Pero hindi tayo tututok sa kanila, tututok tayo kay Lisa dahil bilyon ang binanakaw ng mga hayop na ito. Itong mga dugyots na bayaran, na binabayaran ni Garafil, at hawak kong ebidensya niya ni Kalbo. Ikaw, Kalbo. Isa pang Kalbo, marami silang Kalbo. Yung si Kalbo, si Rocky, ay ang hayop na yan. Bawat nilalamon ay galing sa pera ninyo. Kaya, you have to be smart. Sino ba ang kalaban dito? Si Maharlika? O ang mga hayop na nagnanakaw ng kabanang bayan? Nag-aaway-away pa sila. Net Fashion Arcade, thank you. Tapos yung iba, kunyari, nakikisakay sa mga eksena, kunyari galit-galitan, di ba? Pero ang totoo, bayaran ang mga hinayupa. Okay? Takot sila. Di ba sinabi ko sa inyo, November pa lang? Alala nyo to. Gagawin ni Lisa at ng PCO, Presidential Communications, na kakausapin ang mga nagkikriticize sa kanila, vlogger, mainstream media o lahat. Kakausapin, remember that vlog? Bago pa lumabas itong lahat ng ito, kapag ikaw ay hindi pumayag, let's say sa mainstream ka, tatanggalin ka sa trabaho. Look at what happened to Trixie Angeles. Diba? Tinanggal sa trabaho. I think lumalaban si Attorney Trixie, and that's good thing. Diba? At least nakikita natin na hindi siya suhulan ni Lisa Smugs kasi nilalabanan niya na itong buwisit na gobyernong sindikato. You know what I mean? Tignan niyo yung iba, naglalaro sila. Kasi ayaw nilang ipahalata sa mga viewers nila, mga palangga, na they are bayad. Bayad ang mga hayop na ito. Ngayon, kunyari, minsan, Duterte tayo, ganito. Pero ang totoo, nilalamon nila ang para sana sa inyo. At yan ang target ni Lisa na bayaran ang mga vloggers na nagkikriticize sa kanila. Pag hindi binabayaran, pwedeng gurgurin, pwedeng tanggalan ng trabaho. Ngayon, ibig sabihin, sabi ko nung una, parang naintindihan ko, kawawa naman, hindi. Mga walang paninindigan. Walang paninindigan, ngunit para lamang sila sa bayad. Monthly daw sabi ng aking A1. Monthly ang putang inang, yabang mo. Ang yabang-yabang nyo.
My God, ang nilalamon nyo ay galing sa kaba ng bayan. Sa bawat pagbabayad ninyo sa gobyerno, pinapatay ninyo ang kinabukasan ng mga Pilipino. Mga hayop, di ba? Sabi ni Ignis Minokawa, parang kilala ko yung palangga. Yeah. Sabi ko, once a bugaw, always a bugaw. Once a bayaran, always a bayaran. Parang once smugs, always a smugs. Okay. Hindi kinaya ang death threat. Putangin ang death threat na yan. Takot ka sa death threat? Duwag ka. Hindi ba palangga? Duwag ka. Ako 2015 pa lang, meron na akong ganyan eh. Kaya ano sabi niyo, TTNT ako, tago ako ng tago. Alangan naman ihahain ko ang aking alindog sa mga mamamatay, manggugurgur. Di ba? Ikaw, ang kalaban mo, mafia. Bibigyan mo sila, ihahain mo ang alindog mo sa kanila. Padadaliin mo yung buhay mo. Eto ako, gurgurin niyo ako. Pang-tanga lang yan. Di ba? Siya talaga naman. I hate drugs. Okay. Mga hinayupak na to. Matagal na akong TNT sa Amerika. Yun ang gusto nyo marinig sa akin? Yes. TNT talaga ako ever since nung pumunta ako sa Amerika. Tago ako ng tago. Kahit sa ibang mga taong gusto makipagkita sa akin, tago ako ng tago. Kasi alam mo kung bakit? Baka padala sila ni Smugs. Yan ang totoo. Masaya na kayo. Masaya na kayo. Meron pa dyan mga nasaan ba ako? Oh my God. Mga kapalangga. Sipag talaga mag-vlog si Maharlika noon. 2015 pa lang. Butod ka diri. Ano ba mga katanungan? Para gusto kong malaman ninyo, mga kababayan, everyday pinapahirapan kayo ng gobyernong ito. You have to speak up. Yun na lang ang pagpigil sa ating malayang pamamahayag, malayang pag-express, pagtutuligsa sa inyo, pagbabagsak ng inyong mga Facebook account. Kasama na ako dyan. Solid Maharlika na ako. Kawawa sila, obliged sila mag-vlog at i-content si Maharlika. Yeah! Magtataka kayo, bakit Maharlika ang topic? Ano ako, star of the night? You know what? I'm so happy. Okay na pinag-uusapan ako whether good, whether negative or positive. Pero sino ang nagdurusa dito? Ako ba? Hindi. Tapos sabi ng mga dyan, Maharlika, sagutin mo si ganito, Maharlika, sagutin. I don't have time, I don't watch them. Bakit ko pagtatsagaan ang mga basurang bayaran? Tunay na tapang, sabi ni Den Scarpion. I love that. TNT, tunay na tapang. Correct. Diba? Kung uubusin mo lang yung oras sa lahat ng mga kasinungalingan dahil loser ang dating mo. So hindi yan ang kinabuhayan ko sa Amerika, okay? Na magbasa ng mga kasinungalingan. So sino ang lugi dyan? Kayo, na sana itong mga taong ito, katuwang natin para buskahin ang gobyerno, para makaahon tayo, para matanggal na sila, mga hayop na sila. Pero ginagamit ni Lisa, ni Garafil, lahat sila, ni Tambalusos, ni Saldico, ang pera ninyo para magbayad sa mga kabataan, sa TikToker, sa Facebook. I told you about that last year pa. At ito na nga. Kung kayo nakatutok sa atin, ito na. Bayan na, lalabas sa atin. Nagbago sila. Maharlika na. You know what I mean? Lahat po ng programa ng SMI sa online pinatigil na rin. Yan yung number 1 na ang SMNI ay target, mga palangga, tinarget ni Lisa yan. Tinarget nila dahil nga sa mga Duterte. Tignan mo, imbis na pag-usapan, itong mga ninanakaw, si SMNI ang kanilang pinagkakaabalahan to crippled us. Yan ang ginagawa nila sa akin. It just so happen, mga kababayan, na inilagay ako ng Panginoon dito sa kinauupuan ko ngayon para hindi ako basta-basta magipit ni Lisa. Kung ako nasa Pilipinas, mga kababayan, ginorgor na ako ng mga hayop na yan. Kung si Kong Teves nga, si Bantag nga, na they have power, they have connection. Nasaan sila? Diba? Nagti-TNT din sila. Bakit? Kasi gugurgurin din sila ng gobyerno. Bakit mo ihahain ang iyong sarili sa mga demonyo?
Na sasabihin nyo kay Bantag o kay Tebes, o umuwi kayo, ang tatapang nyo, ganyan, ang duduwag pala kayo. No! Kung lalaban ng parehas itong gobyernong ito, at hindi gagamitin ni Lisa ni Kuting ang power para gipitin yung dalawang yon, pati ako, gipitin si Kibuloy, lalaban kaming harap-harapan. Wala lang gurguran, walang traidoran, walang tatamnan ng kaso, walang address na gagamitin, walang gagamitin pera ng bayan, kahit head-on, ulo sa ulo. Alindog sa alindog. Matira matibay. Bakit ka lalaban ng harap-harapan sa mga demonyong ito? Sige nga. Bakit hindi ako magti-TNT sa mga, magta-target ng ulo ko? Wala naman akong baril. Alindog lang ang meron ako. Hello, tanga ka na lang. Diba? Syunga ka na lang kung ilalatag mong alindog mo. Buti sana kung bruise ko. O ang kanyang intention niya sa akin, magpapa-tweet times lang. Kung gugurgurin niya, mga palangga. Sabi na nag-comment, oh my God, are you agreeing with Kibuloy? My God, mga palangga, gamitin mo utak mo. Hindi ako nag-a-agree kung meron man siyang ginawang masama. Ang nag-a-agree ako yung hindi dapat na pag-suppress sa kanilang channel. Utak dilawan yan. Okay? Bakit mo kung may kasalanan si Kibuloy? Okay? Kasuhan siya. Mga palangga, kasuhan siya. Hindi dyan sa Kongreso na gagawa ng mga inventong istorya. Ibig yung sabihin, lahat ng sinabi ng mga scripted, na nagsalita doon kay Kibuloy, paniniwalaan natin? Kung ganyan ang inyong premise, kung ganyan ang inyong naratibo na dapat lahat ng nagsabi sa Congress ay paniniwalaan natin, mga kababayan, bakit nga yung PCSO? Bakit nga itong sinabi ni Amy Marcos, senador yan, na sinabi niya na 20 million each ang binayad sa Kongreso, bakit tahimik? Bakit hindi dapat ikulong yung mga yan o kasuhan? Bakit exempted sila? Bakit si Kibuloy lang? You know what I mean? Kung gusto niyong paniwalaan na lahat ng sinasabi dyan sa Senado ay totoo. Hindi mga hangag ka mo? Ano man utak nyo man? Di ba? Yung sa loto nga, hayop mo. Tahimik si Raffy Tulfo. Hindi yan korte. Okay? Hindi yan korte. Grandstanding yan. Alright? Ngayon, dito pala mga padala na trolls ni ni Smugs. Okay? Ang dami padala na trolls. Magkano ang bayad sa mga trolls? Dyan lang kayo. Mag-enjoy kayo ng bonggang-bongga. Huwag pumasok ang tanga. Okay? Sabi ni Palangga. Ginawa nila ng made-up cases si Kibuloy. It's a character assassination para siraan niya dahil kakampi ni... Sinabi ko na yun sa inyo. November pa lang, in-expose ko na yung balitang yan. Tama lahat. Kasuhan si Kibuloy, tamnan si Kibuloy, tamnan si Pangulo Duterte, lahat, pati si Marlica, tinamnan. Ang mga vlogger, babayaran. Ako na lang. Yung iba, hindi pa. I'm not saying na ako lang. Okay? Kaya, di ba kailan ba yun? Sometime on December 2022, di ba sinabi ko sa inyo na mayroong nagmi-middle na bayaran ako, na kumbinsihin ako na tumigil na ang bunganga ko laban kay Lisa Smugs. Nagpatinag ba ako? Isang beses na ako mabuhay, Lisa. Isiguraduhin kong papantay ang paa mo mauna. Sa tulong ng boses ng taong bayan. Maunang pumantay ang paa mo sa ating dalawa. Dahil ikaw ang hegemonyo sa gobyernong ito. Hindi ka na nahiya, humarap ka sa salamin, hindi mo nakikita ang sungay mong hayop ka. Hindi mo nakikita ang kabulukan ng pagkatao mo. Kaya dumidikit sa iyo ang mga artista, mga negosyante, dahil kasabwat ka sa kanilang mga negosyo, pagpapabor sa kanilang mga negosyo, isa kang hegemonyong masahol pa kay Satanas. Tapos tayo matatakot? Matatakot kayo? Buong buhay natin matatakot. Ako natatakot? Hindi. Bakit? Lahat tayo matutsugi darating ng panahon. Kailangan lang magaling ka lang mag-TNT. Sa mga nag-aay ng ulo mo. Bakit? Sige, pag-usapan natin yung tragis na mga TNT na yan. Yung mga nagbabakbakan ba sa gyera? Ito. Sa gyera, ha? May gyera, may labanan. Yung nagbabakbakan, nanood kayo ng movie, di ba? Nagkukubli sila, di ba? Nagtatago sila para hindi sila tamaan.
Tago sila ng tago. Alang naman, makikipagbarilan ka, binabrata, I mean, yung kalaban mo, isang buong batalyon, nag-iisa ka lang, oh, ito na ang alindog ko, sige na kasi matapang ako. Syunga ka. Kaya nga may gumaganon eh, may umiilag na ganon eh. That's my way of umiilag ako sa mga kalaban. Magti-TNT ka ng bonggang-bongga. Yeah. Ay nako, gusto ko pumunta sa Amerika kaso hirap kumita sa Pinas, sabi ni Joseph Aguilar. I know mga palangga. You have to make your way palangga. You study, I mean, mag-search ka diyan kung paano mabilis, you know what I mean? I don't know. I wish sakupin ko na kayo. Gusto niyo bang sakupin ko na lang kayo? Yung na-issue ko na vlog ko na to eh. Papayag ba kayong sakupin ko kayo? Kasi puro taksil ang mga jutang Ginimes, mga buwaka ng Ginimes, puro taksil sa bayan. Si Kuting, lahat sila taksil. So mabuti pang sakupin na lang tayo. Kaya ayaw din magpasakop ng mga yan. Even you go back sa history natin, mga palangga. Masarap sabihin eh, na ako ay Pilipino, ako ay dugong maharlika, di ba? Masarap mamuhay sa sarili mong bayan na ipinanganak ka, ganyan-ganyan. Pero the thing is, mga kababayan, yung mga nagsasalita, tayo lang. Pero yung mga taong gobyerno, mga taksil, tinatraidor tayo. Sila nga ang traidor eh. Mia Poche, thank you, watching you from Tokyo. Thank you palangga. Ngayon, mga kababayan, sila ang tunay na taksil sa bayan, kaya sasakupin ko na lang kayo, maging Amerikano na kayo, di ba? Laban kayo ng laban, Amerikano, ganito sinasakop ang mga Amerikano, based in history. Si Pangulong Duterte sinabi yan, na-admire Pangulong Duterte, alam niya history. The point is, walang bansa na gustong magpasakop kanino man. Yan ang totoo. Maliit man na bansa, walang gustong sakupin sila ng Amerika, ng Europa. Okay? Ang problema, mismo ang presidente niyong pulboronic, ang sumasakop sa inyo, ang kumikitil ng kinabukasan ninyo. Kaya nga ako bilang dito, kasi dalawa na ang aking bansa, 'di ba? Ang pinanganakan ko at ang bansang kinupkup ko din dito kasi kinupkup niya ako eh. 'Di ba? So ganun talaga, you have to be loyal doon sa mga kumukup-kup sa iyo. Kahit naman sa pag-ibig, ganun. Oh, well, ako lang 'yon. Ewan ko sa inyo baka naghahanap kayo ng sugar daddy katulad nung yung yung Domba yun. Anyway, ba't napunta tayo doon? Ngayon, ganito 'yon. Mga palangga, sakupin ko na lang kayo para at least makakuha kayo ng maayos na opportunity. Sakupin ko na lang kayo tapos ilalagay natin sa kumunoy yung si Kuting Jr. silang lahat. Basta seryosong usapan, mga palangga. Kung hindi traidor ang inyong mga senador, ang inyong mga kongresista, lalo na ang inyong Kuting Jr., maganda ang Pilipinas. Maganda ang Mindanao. Ang dami nating resources. Ang dami nating kayamanan. Pagdating sa pagkain, di ba? Ginto, mineral, gas, mayaman tayo, minahan. Sinong nakikinabang sa mga putang Ginimes na yan? Sila-sila lang. Magkano binibigay sa mga manggagawa? Diyan sa mga minahan, magkano sweldo niyan taga-kalkal ng lupa? Di ba? Kung nandyan kayo sa mina, 700 pesos, 1,000. Tapos sila, billion-billion ang kinikita. Kaya nga, mga kababayan, kawawa tayo. Sabi ni Nelson, nagpapasakop na lang daw. O, pasakop na lang kayo sa akin. Tama, ang alipin lang sa atin ang mga bangag na Pilipinong traidor. Ang nag-aalipin ang mga bangag na traidor at ganid. Hangul-hangul sa salapi. Sabi ni Rami. Exactly. Marlica, sabi ni Truth Not Twisted, TNT. You're very smart palangga. Dahil mo muna iisip. Si Den Scorpion. So yun, ang problema sa atin, taksil ang mga hinayupak na to. Sila ang sumasakal sa inyo. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya nga itong 18 billion na hinihingi na naman ni Lisa Smugs sa kaban ng bayan na para pagandahin, para makilala tayo. Okay? Sa Southeast Asia, it's all kajululan. Diba? Nakikilala na tayo sa smuggling. Diyan pa lang, hindi yan intensyon niya na talagang para sa Pilipino. Ang catch niyan, di ba? Ay pagkano na naman ang kukubrahin ng hinayupak na yan. Ang catch, nandiyan kay Inday Sara, na sinasabi, na dinadawit siya dyan, okay, na pinapangalanan siya ng mga kaalyado ni Kuting, dahil sila magkakasabwat, para nga
dismantle, okay? I-crippled itong mga Duterte. And I will announce now in my blog. I will support the Duterte. Kung dati, okay, na may mga binoljak, well, si Pangulong Duterte, hindi ko naman binoljak. You know that. Never, I did not say anything about Pangulong Duterte. Never ko minura si Pangulong Duterte or something. Tandaan nyo yan. Dahil mataas ang respeto ko. Ang binoboljak ko, yung mga gabinete niya. Maghanap kayo ng vlog o anything na sinabi ko na si Pangulong Duterte ay ganito, na ganyan. Wala. Pero si Kuting, masasabi ko, buwak ka ng ina mo, Kuting Jr. Ang Pangulong Duterte hindi nakatikim sa akin ng kahit kurot na bungangang pagmumura dahil hindi niya deserve. Mas deserve ninyong mga hayop kayo. Ikaw, Lisa Smugs, na napaka-insecure mo, napakakawatan mong buwak ka ng Genemis ka. Yan ang katotohanan, mga palangga. And we will have to support the Duterte. Kasi yung compare naman kahit na may mga anomalya din ng mga nakaraan, kahit may nagbubugawan nung nakaraan, di ba? Sabi nga nila, tignan mo yung mga, ikumpara mo yung mga ginawa, worst ba si Duterte o mas worst ito? Mas worst pa nga kay Abnoy itong si itong si Kuting, dahil pinagsamang Satanas, Digimon, Mafia, lahat. So anong pipiliin mo? Di ba? Wala kang na-experience ako na panahon ni Duterte. Ilang beses ako umuwi? 2, 3, 4. 2017, 18. 5 yata ako beses na umuwi. Hindi ko naranasan yung mahabang pila na yan. May pila pero hindi ganyan kahaba. So I will support the Duterte. Okay? Hindi dahil na naglalaro ako, katulad ng iba, kunyari Duterte, pero kumukuha o tumatanggap ng pera galing sa PCO. Nakita nyo yan. Kahit naman si Inday noon, sabi ko, ayoko kay Inday muna kasi bata pa. Gusto tayo kay Kuting kasi nabudol ako That's how I will declare my support to the Dutertes. Kasi inaapi din sila. Tinatamnan din sila ng kaso sa kabila ng pagtulong ni Duterte sa mamamayang Pilipino. Okay, lalo na sa Marcos. 'Di ba? Nabudol si Inday. Ito ang pagtatraidor sa kanila. Ng mga bangag na bangag. Itong mga polboronic na nakapaligid kay Kuting, lalo na itong si Lisa Bangag. Bangag din yan. Diba? Ay, alam niyo naman, tagapagtanggol tayo ng mga naaapi. Alam niyo ang kwento ko, nanapak din ako nung bata ako. Ano ginagawa kay Pangulong Duterte? Gusto ni Lisa yan, ipadampot sa ICC. At hindi mangyayari yan. Hindi niyo papayagan. Hindi natin papayagan sa pamamagitan ng power ng social media. Power natin, hindi natin papayagan na dudukutin nila ang Pangulong Duterte. Dahil si Lisa lahat ang promotor yan. Si Lisa at si Kuting. Kaya ikaw, Day, I hope, may time ka, baka marinig mo yung bunganga ko. Don't trust this Kuting. Binudol na tayo. Binudol ka, binudol ang tatay mo, binudol tayong lahat. Di ba? Hindi mo akalain. Di ba? O, kausapin mo si Senator Amy. Senator Amy, ba't mo ako binudol? Ganon. Well, si Senator Amy, pagtitiwalaan pa ba natin sa kanya? Ako tatanungin ko yung taong bayan. Kasi ako, I'm still giving her the benefit of the doubt dahil sa mga expose niya. Okay? Papagtiwalaan pa ba natin siya? Duterte ang tunay na may malasakit. Nasa inyo po yan. Pero, Senator Amy, hindi kami pwede sa puro chika-chika lang dyan sa Senado. Hindi pwedeng ganun lang ang magiging kapalaran ng taong bayan. Nag-file na ba siya? Si Senator Amy, ang alam ko sabi, kakasuhan daw itong mga sinungaling dyan na mga abogado. Si Tambaluslos, anong gagawin natin? Senator Amy, yung pinsan mo. Hindi ba natin tatanggalin niya mga yan sa legal na paraan dahil sa iyong mga ebidensyang nakalap? Kakalimutan na lang ba natin? Kawawa naman ng Pilipino. Hindi pwede kaming makikinig na lang lagi sa mga kasinungalingan nila dyan. Sa Senado, then, yung tapan-tapanon, di ba? After mainit ang issue ngayon, then kakalimutan, then move on na naman sa susunod na issue. Hindi po pwede yan. You have to move. Pink Dayok, ingat tayo kay Amy Marcos. Okay? Sabi ni Palangga, Lolitz, hindi na dapat pagkatiwalaan ng mga Marcos. Tama naman. Nababasa nila yan, Palangga. Like Dan Mindanawan. Mga Mindanawan, I love you, Palangga. It's me, Mai. Umiepal si Amy, nakatarpolin. Meron ba?
Si Flor de Lisa Calicda, nakatarpaulin sa DSW sa AIC ba yan? Ayuda, bawal na naman sila doon. Mayroon siyang bago, hindi ko alam. Ayan, sabi ni Palangga, oh. Epal. Epal daw. Walang ganyang epalan, Senator Amy. Dapat pakulong mo lahat yung mga yan or kasuhan. I-contempt mo lahat yung may nayupak na yan. Solid Duterte, sabi ni King Park. Yung mga expose ni Amy para matakpan ang totoong issue. May point. No more, no way. Ayan, Amy, nabasa mo ba yan? Hindi na ako naniniwala. Takot sila maghirap, pera-pera lang una sa kanila, walang utak. Solid ni Maharlika ako. Gracia de Gal, Solid Duterte. Never again to Marcos. Never again talaga, mga palanga. No more Marcos. Pero sitignan lang natin yung mga expose niya kasi nakakatulong din. But sabi ko nga, hindi dapat ganon. Amy is a spy, sabi ni Jin Miyako. Talagang forever Duterte kami, sabi ni Palangga. Lahat yan sila, mga Marcos. Truly, weak leader, President Rizal. Yun na nga. Kasi ang napapansin natin kay Senator Amy, pinagtatakpan niya si Kuting. Diba? Kaya alam naman ni Senator Amy na pulboronic ang kanyang kapatid. Siya nga nakiusap kay Pangulong Duterte na wag isama sa narco list, sa pulboron list. So definitely, yun na yun. Never again sa mga Marcos, sabi ni Estela Felicio. No more Marcos, sabi ni Claudia. Yan. No more Marcos. So ano gagawin natin? Tanggalin na natin sila. Kayo mga men in uniform, kayo nakakakita ng kabulukan, tanggalin nyo na yan. Buhatin nyo na ng bonggang-bongga. Maawa kayo sa Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan, pati nga si Madam Maharlika ay talagang hindi niya mapigilan na isiwalat ang kabulukan na ginagawa ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambaloslos sa loob mismo ng Malacanang. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.